Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong aalamin at irera ngayong araw na to. Ito yung galing ni PH Malaya. Ang sabi nga niya dito sa video niya, AFP Modernization 2025, Other Potential Big Ticket Defense Project. So ano-ano nga ba ang ating plano? Tingin ko ano plano mga bilhin for this 2025 na di ba? Napirmahan na yung budget eh. So ano-ano nga ba yung mga possible na i-acquire natin? Kasi sa tingin ko lang from 2022 wala pa ako nababalitaan na kasi na nabili natin. Diba yung mga dumarating pa lang kasi yung mga yung mga dati na natin in-order. Diba? Wala pa ako nababalitaan na itong bagong administrasyon ni Marcos wala pa ako nakita na pinocure niya para sa ating military. So comment down below guys kung meron kayong idea para alam ko rin kasi wala pa ako nakikita diba? So correct me if I'm wrong na lang guys, diba? Kung ito pa lang ang simula ngayong 2025 yung ating Horizon 3, kung ano mga na potential na bilhin natin, wag naman sana potential lang, sana may ma-procure na tayo ngayong 2025 talaga, diba? So tara, alamin na natin. Welcome back to our channel. In our previous video, we discussed priority defense projects for 2025, including critical programs under the AFP modernization. Today, we're diving deeper into other potential big-ticket items that could further enhance the Philippines' defense capabilities. So, if you're passionate about the future of the armed forces of the Philippines, stay tuned because we've got some exciting updates for you. Okay. The Philippine Air Force is prioritizing the expansion of its air defense network to improve national security. One of the standout projects being considered is the acquisition for additional air defense and surveillance radars. Okay. So yan isa yan sa importante talaga radar. Okay? Pero sana depensahan natin yan, yung radar. Kasi bakit? Yan yung unang-unang titirahin talaga yan, radar natin. Para hindi natin makita kung ano yung mga ginagawa o ano mga paparating. Diba? Na ginagawa ng kalaban. So dapat yung mga radar natin may mga defense mga palibot dyan na madepensahan yung radar. Hindi lang basta-basta nakatayo yan. Siyempre yung katulad ng napanood ko na yung radar mo ng mga tinira, diba? Kasi para mabulag ka kasi yan yung mata mo, yung radar. Mata mo sa mga pumapasok sa nakikita ng radar. Kung yan binulag na o sinira na, wala ka nang makikita kung anong pang mga paparating, diba? Wala ka nang masyadong kakayahan na madepensahan kung ano yung makikita mong mga parating. Kaya kailangan din na depensahan din natin yung mga radar natin na itatayo. These radars will enhance the AFP's ability to detect and monitor threats across the country, particularly in regions with limited radar coverage. This is a vital step toward creating a comprehensive air defense system, ensuring faster response times against any airborne intrusions. The Philippine Navy has been making strides with its Jose Rizal-class frigates, JRCF, and the soon-to-be deployed multi-mission combatant frigates, MMCF. However, there's a need to unlock their full potential. The proposed weapons and sensors upgrade will include advanced combat systems such as modern fire control radars, enhanced anti-submarine warfare (ASW) capabilities, and possibly vertical launch systems for surface-to-air missiles. Yan. So may space naman pa talaga para sa mga vertical launch na yan, system na yan. Para katulad na rin siya ng Malvar class, diba? So dapat isa yan sa mga ilagay sa ating mga Jose Rizal class, diba? Pati yung Antonio Luna ilagyan din ng kanyang mga vertical launcher, diba? Kasi konti na nga lang yung barko natin So dapat armado
Diba? Kasi kung maubusan ng misa yan, maubusan ng bala yan. Dahil kukunti lang. Paano na yan? Paano niya na madidepensa yung sarili niya? Kaya kailangan dapat marami kang pang-depensa at may pang-opensa ka rin. So dapat yan magkaroon yung natin, yung Jose Rizal class. Pero parang andito lang kasi ng lugar niya. Possible kung 16 cells o 8 cells lang mailalagay. 12 cells. Tingnan natin kung ilan. Pero sana yun nga. Magkaroon ng vertical launcher yung ating Jose Rizal class. These upgrades will transform the Navy's fleet into a more formidable force, capable of addressing a wide range of maritime threats. In line with the AFP's goal of building a layered air defense system, the acquisition of an integrated... Yan. Isa rin sa mga kailangan din natin. Di ba? Kung wala tayong masyadong self-propelled anti-air guns, o wala pa tayong masyadong mga fighter jets, o mga missile, mga MLRS, like yung Spider natin, kukunti pa lang yung batteries natin, magdadagdag pa tayo ng mga HIMARS, pero dapat isa to sa mga priority rin yan. Mga ganyan. Dapat marami tayong ganyan. Kasi kahit dalawang sundalo katulad niya, di ba? Mapapagana yan. At matitira mo yung anong kapang tangke yan anti-tank. Di ba? Kung baka pwede rin pang ship. Kasi pwede mong i-targetin yung yung kalaban mo dyan. Di ba? Kaya isa yan dapat sa mga i-priorities. Nakikita ko isa yan talaga yan. Kung gusto natin ma-depensahan talaga yung ating bansa, isa yan dapat sa mga i-priority. Its short-range air defense system, ISRAD, is being prioritized. This system will provide critical protection for military bases, key in... So, pwede rin pala siya sa air, di ba? Pwede pang land, pwede pang air. Diba? Marami makagamit yan, di ba? At hindi masyadong kita. Hindi katulad ng mga tangke o mga batteries. Kitang-kita yun. Ito, at least to. Kahit nakatago ka, matitira mo yung kalaban sa pamamagitan yan. Kaya kailangan isa yan dapat talaga. Infrastructure and population centers from aerial threats like drones and low-altitude aircraft. The initial batch of ISRAD is expected to integrate radar systems with mobile air defense batteries, marking a major leap in the AFP's defense posture. Together, these potential acquisitions address some of the most critical gaps in the AFP's current capabilities. From bolstering airspace defense to upgrading naval combatants, these projects represent the Philippines' commitment to a stronger, more self-reliant defense force amid growing regional challenges. That's it for today's update. If you missed our previous video on the priority projects for Kaya yung mga potential na talaga yan, dapat gawing priority. Maski man hindi ngayong taon na to, kasi mayroon na priority ngayong taon na to, di ba? So, sana yung mga yan, i-priority naman. Kasi kung gusto natin magkaroon talaga ng magandang pagdepensa, defense capability ng ating bansa, isa yan sa mga dapat na tinitingnan din natin, diba? Kaya sana kasi nabanggit ko naman yung mga dati na yan yan isa dapat sa mga nakikita ko kasi napapanahon naman talaga yan dahil puro air to air na talaga ngayon kaya kailangan mo talaga na mga ganyang kagamitan din talaga. 2025, make sure to check it out for a more comprehensive view of the AFP modernization program. What are your thoughts on these potential big-ticket items? Which one do you think should be fast-tracked? Let us know in the comments below. Ako sa tingin ko yung yung pwede gamitin ng mga military personnel lang. 2 tao yan. Isa yan sa mga dapat na
iunahin. Kasi kahit papaano, kahit hindi mo na kailangan ng malaking asset, military asset para mapagano yung pang-depensa mo, yan. Military personnel lang, pwede na. Diba? At pwede pang anti-air, pwede pang anti-surface, o pang land. Diba? Kaya, isa yan sa mga dapat natin unahin. Alam ko meron na tayo mga ganyan, pero paramihin pa. Diba? Para talagang kahit pa paano nakapalibot yung mga yan at madepensahan natin yung ating bansa. Kasi siyempre hindi naman sa isang lugar lang yung titirahin ng mga yan. Diba? Kaya kailangan nakakalat din yung mga ganyan natin. Diba? Pang counter sa mga tinitira nila sa atin. So maraming salamat kay PH Malaya sa kanyang video. So ilalagay ko po sa description down below ang kanyang full video, pati po kanyang YouTube channel, mga idolo. So huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanyang channel. At syempre, huwag niyo rin po kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button, mga idolo. At i-follow niyo rin po ako sa aking Facebook page at in the future po sa TikTok. So, dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.